our teacher tonight. I would like to ask him to give to us the word of God, and let us give the word of God around. Thank you for that. I am happy to see you, ma'am. Very happy to see you. Ay, mo regalo din, ma'am. Bit-bito ninyo ni Ron. Wala ang duha? Mo pa pag-abot ninyo? Ay, okay. Sige, sige. Amen. So, we praise and thank the Lord to see you this afternoon, mga pinangga nga mga kaigsunan. And before ta mag-adtustong mensahe, I would like to extend my heartfelt gratitude sa tanan, no? Salamat kaayo sa inyuhang makananayon nga support. Every activity sa simbahan nahimog yung successful kay nahimo mong manggihatagon. You have done your part sa mga partner. Salamat sa inyong mga sudan nga dala. Salamat sa mga karne, mga maha, mga prutas, mga cupcakes, sa bato, mga palabok, mga sa bato yung mga daghan kay nga mga pagkaon ganina, no? So macaroni, spaghetti ma'am. Salad, vegetable salad. Dato i-mention tanan kay basta inyag may magbahay. Coffee jelly. Ha? Igado sa ma'am. Soft drinks. So per family. Caldereta, amen. So thank you kayo, no? So pertig yung daghana sa atuang sudan, perting sobraha. Kabalo mo kanina naglinyang nagdusa ko, pastor, pwede mangayog sudan, pastor. Pastor, pwede madalag BH. O sige, kay ato man tanan pagkuha na lang mo. Okay, so maulaw punta og dito padalon, no? And unya after service simo na mo kaog palabok, may palabok dito, napay isa ka plato nga dako kayo nga mga prutas ug mga sa to mga tawag itong papel daon lettuce ito nato nga mga kuan, so dagan pa, no? Kay katong gihatag sa ko ang alitson karon di ko mamahay na to, amo ra to itaw lang. Okay, so anyway, salamat kayo sa inyong time, sa inyong effort, sa mga naglimpyo sa simbahan, sa mga naglimpisa. Salamat kayo mga kaigsunan, no, sa mga nag-prepare sa atuang mga kuano, nindot kay atuang raffle, no. Say dako atong raffle niabot siguro og mga over 10,000 tanan, no. Ato ang raffle nga nagasto sa raffle mga kaigsunan, and dili kabayrag kwarta ang lukso, kalipay og ngisi sa nakadaog sa grand prize. Amen kayo, no. So grabe lang ni luksuhay paglipay gyud, and mao gyud na ang nindot kay makita mga kaigsunan that naay nagmalipayon sa ato ang mga effort, no. And we see souls came forward ngayon ng buntag, and may God bless ang matagusa sa atong mga prayers. So, salamat kayo dako mga kaigsunan. Balik-balik na ako og kami lang di gyud mahimong successful, no. Dapat atong mga mga young people nga nag-decorate sa ato ang pulpit, no. So salamat kaayo sa tanan-tanan ninyong mga effort, and may God bless you tanan-tanan. Ang Ginoo gid maga-bless, magauban og magahatag og panalangin sa inyong mga kinabuhi. By this time, I would like to ask everyone to please open your Bibles with me in the book of Luke. Book of Luke, mga kaigsunan, chapter 2, and let us read verses 8 down to verse 20. Maybe, di lang ako magsaad, pero basig mubura ang mensahe karon kay medyo I know, magigipangkapoy gid mong tanan. Napay mga bilar, napay mga kuan. So, me personally, piti akong bilara. Piting bilara, alauna ko nakamata ganina, preparing things. And ang uban nagluto pa mo ganinang kadlaw, no? So I know nga bilar mo, kapoy mo. So atong paningkamutan nga di lang kay taas ang mensahe karon, no? So salamat kaayo gyud sa inyong makanunayon nga panalangin, paghatag, and tanan-tanan nga mga effort ninyo, no? Daghan gyud kayo nga salamat. The best nga pinaskuhan nga gihatag ninyo, especially sa ato nga simbahan.
And let us now rise, please, and open again your Bibles in Luke chapter 2, verse 8 down to verse 20. Tinabangay ta, ako ang verse 8, inyuha ang verse 9, and so on and so forth until we reach verse 20. And the Bible says, verse 8, pulit-pulitan, nakuha ba, amen? The Bible says, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord went upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was a great terror in multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known a broad saying, which was told them concerning Jesus Christ. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherd. But Mary kept all these things and ordered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told unto them. Mag-ampo ta. Ama nga langit nun. Salamat kay Ginoo. Salamat kay Lord sa imuhang daghan kay nga mga grasya Ginoo. Dili lang kay sa among kinabuhi apan sa kinabuhi sa matag usa nga naa diri. Salamat kay Ginoo nga gihatagan nimo silang panalangin Lord. Salamat kaayo sa imong gihatag nga kusog sa amo ang tanan nga naglahutay gid mi Ginoo, nakaabot gid mi diri sa second to last Sunday of this year nga napagyapon Ginoo nagpadayon naglahutay sa pagpangalagad kanimo Ginoo. Wa gid ka nagpakya sa paghatag og kusog sa amo Lord. And Lord, padayon paguban sa amo sa katapusan nga mga bahin na aning tuig. O Ginoo, naghangyo ko Lord nga imong ubanan ang among mga bag-ong tuig, among mga kinabuhi nga makaangkon gid mi Ginoong Dios og kaalam, kusog, panalangin, kabaskog, grasya Ginoong Dios sa among mga kinabuhi. Ikaw na bahala namo Lord in Jesus precious name. Amen. Amen. Please be seated now. Ang title sa mensahe nga atong isgutan karon is Let Us Now Go. Let us now go. Pasensya kayo kaya kung maklaro kanilang yung duol ng mga sulat. Inyong mga naong rabi ko kita na yung mga naong. Na amot ato kung di para. Okay? Let us now go. Now, di na kayo kanako ni ihungit sa inyo ang background ani mga kaigsunan because this is something we always hear and learn mga pinangga, no? I wanted to go directly to the message karon. But we need to know aning mga shepherd. So first of all, this story or this passage karon nga kahaponon mga kaigsunan is the story of the first Noel. And Noel mga kaigsunan, again akong giingon ngayon ng buntag, it means birthday or Christmas pagkatao. So ang first nga Christmas, ang first nga pag-abot ni Jesus Christ diri sa kalibutan. So this is the story of the first Noel or the first Christmas. This story is for all people, not only for Christians. Verse 10 sa last part, and I bring you good tidings of great joy, which shall be to all
people. Apil Muslim, apil Buddhist, apil mga Incheck, Japanese tanan, to all people. Kani nga kalipay para sa tanan nga mga tao. Bisag dili mo dawat ang mga Muslims ang lahi nga mga religion para purni sa ilaha samot na og mudawat gid sila. And they will have and experience this good tidings, this great joy nga dala sa atong Ginoong Jesus Christ. And amazing mga kaigsuonan, kani nga good news, kani nga good tidings, one of the most amazing thing sa atong Ginoo is ginapakita gid sa atong Ginoo nga wala siya pabor-pabor. And wala gid siya tawo nga gikilingan. Nato makita, this amazing story of the first Noel was first revealed to outcast. Mga shepherd, mga outcast. Ang mga shepherd, mga kaigsuonan, NPA. Sa NPA, pastor, revealed din, no? NPA, no permanent address. Mga nomad di sila, mga nomadic people. Kanang nomad or nomadic, meaning, wala sila permanente nga address. Kung asa sila, asa mo idaghag mga kuan, dito dalo nila lang mga sheep. Sige lang sila naglakaw. Mao ni ang mga shepherd at the time of the Lord Jesus Christ. And they were considered the lowest in the society. So distrusted. Wala gyud sila gisaligan. Walay kasalig sa ilaha aning mga shepherd. I have told you last year, I will tell you again, nga kaning gitawag mga shepherd, mga kaigsunan, their testimony in the court is not accepted. Kasi pasabot ni mo, pastor, pag naay kaso, unya sila ang witness, unya ipatestimony sila, nga sila ang karon ang mura bitaw, Bisayaan ng witness, gani ba? Saksi, sila mo'y saksi. Saksi ni Uba. So sila mo'y saksi. Dili dawaton ang ilang testimony. Kaya nga naman, they were often branded as dili kasaligan nga mga tao. So mao ni ang mga shepherd, mga kaigsunan. You see, grabe sila no, luoy sila no. Di kasaligan, outcast, and ang mga tao di ganahan sa ila. Mura bitaw ang mga Hudiyo nakalimot nga ang ilang greatest king was a shepherd. Mura nakalimot sila ba? David, their greatest king, was a shepherd. Mura nakalimot sila. Pero ato makita mga pinangga nga kaigsunan, maybe at that time era, daghang mga shepherd ang mga nangawat, mga nanghilabot, nakasakit. You see, nahimong brand sa ilaha, basta shepherd, lain. So, muna naitabo, nahimong ang outcast, aning nga time era, mga kaigsunan. And ato makita, that day, the shepherds, among billions, heard that the Savior has arrived. Among billions of people, throughout history, sila gyud ang gipiling sa Ginoo nga niabot na ang manluluwas. Sila ang ingnan. Sila ang first nga ingnan. Hinduta, no? Ikaw ang first nga pilion sa Ginoo nga pahibawon sa pag-abot sa manluluwas. What a great privilege. They knew the sign and they heard the angelic sign. Ang sign kay makita sila baby nga gibutang sa manger. You know unsa nang manger? Ang manger sa Ginoo manger gani? Kananan sa mga mananap. Dili sa ang manger, dili sa katong balay-balay, kung dili ang butanganag pagkaon sa mananap. Dito ka magbahog, mauna siya ang manger. Dito makita ang baby. And they hear the angelic choir. Wow! Unsa ka itong experience no nga, naduhog nila ang mga anghel nagkanta. Usahay bitaw no, atong choir, pag gwapo kayo, ay, gwapo kay paminaw ng choir, muragid sila mga anghel. Unsa ka gyud ug di na murag? Unsa ka gyud mga anghel na gyud ang mukanta? Pagkanindot kayo, mga pinangga nga mga kaigsunan. And what if it's you? That is the message that I would like to drive into your heart this afternoon. What if ikaw to? Ikaw tong shepherd, una nakadungog sa mensahe, what would you do? Sa imong ngayon, sa imong buhaton. Ang mga shepherd, mga kaigsunan, sa diya, mga ilatong na-experience, sa dungog nila ang mensahe,
Ang ilang giingon, verse 15, second part, third part, let us now go, even unto Bethlehem. They go. Let us now go. Mo na ilang giingon. They already heard. Nakadungog na sila sa mensahe. Pero wala sila na kontento nga ila lang nadungog ang mensahe. They said, let us go. Nga naman, number one, they go to see. They go to see. Nilakaw sila para ilang makita. Now, a very popular statement from people who are unbelievers, to see is to what? To see is to believe. Para sa mga unbelievers, to see is to believe. Now, you question me, Pastor, Darby, kaning mga shepherd, they go to see, sa ato pa, para nila, to see is to believe, no? I would say, they believe. And because they believe, they saw. Kung tuo ka, makakita ka. In the world, to see is to believe. But we Christians, when we believe, then we will see. Ang makakita lang, katulang matuo. And because they believe the message of the angels. They believe the message of the song. They believe that the Savior has come. And because they believe, they go and they saw. What if they did not believe? What if wala sila nito? They will not see. No, ako makita mga kaigsunan ang kalibutan mo ni ilang prinsipyo. Tanawa gani. In the book of Mark, chapter 15. Open your Bibles with me there. Mark, chapter 15, sa atong mga Bible palihog. In verse 32, this is the principle of the world. Matthew 15:32, the Bible says, let Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and sa muna kalibutan. Katong mga tao dito sa cross, itugot nga manaog siya para amo makitaan o mutume. They will only believe if they can see. Another verse, John chapter 4 in verse 48. John chapter 4 in verse 48. Mo gid ni ilahang linyahan kanmente. The Bible says, John 4:48, if you're there, say amen. Unsa giingon ni Jesus Christ? Then said Jesus unto him, except ye see signs and wonders, ye will not believe. Di gyud ka mutuo og wa kay makita nga mga milagro. Mo na yung ni Jesus Christ. So, yung mga pinangga, dili ba igo na ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon that 2,000 years ago a Savior was born, and if you believe Him now, you will be saved. Dili ba igo ang Bible? Dili ba igo ang pulong sa Ginoo? Don't you need to have, do you need to have signs? Ayaw ka mo to? No. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. John chapter 6 verse 30. Look at this. John chapter 6 verse 30. The Bible says, they said therefore unto him, what sign showest thou then, that we may see and believe thee? You see, this is their statement. Unsa man nga sign ang imo ipakita? Previously in chapter 6, previous verses, ato makita mga kaigsuonan nga the 5,000 were fed. Dili pa ito igong nga sign. So, igala igsoon, kung aya ka matuo, kung naa kay makita, saan pag naa kay makita, di ka matuo. It will never be enough. Amen. What you need is to believe in the Word. Kung sa itong angay sa itong kasing-kasing pastor, if to believe, to say is to believe is wrong, kung sa'y angay. In John chapter 11 verse 40, muna angay. John 11:40, look at this. The Bible says, Jesus saith unto her, said I not unto thee, that if thou wouldest what? Thou shouldest see the glory of God. I like that. So sa si Biblia, if thou wouldest believe, kung mutuo ka, makakita agad ka. So mga kaigsunan, do you want to see glory of God? Do you want to see power of God sa imong kinabuhi? Gusto ba nimo makita ang dahom sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brad? Tuo, Brad. Tuo, Brad. Believe. Tuo ta. Amen? Amen.
And that's why these shepherds, they hear the message from the angels, they believe. Nituo sila. Og tungod kay nituo sila, niadto sila, og nakita nila. Kung magselos bitaw ko, naibog kayo ko sa ila. Sa inan ka ang ilang mata. Nakita ang dagway sa manluluwas. Malipay naman gani mo makita ang Piolo Pascual. Malipay naman gani mo makita og kanang gwapo. O nalipay ka ron? Hinahanglan. Di ba? Malipay naman gay ka nga makitaan ang dagway sa imuhang special someone. Samot na ang dagway ni Jesus Christ. You know, I really miss my mom. Tuwa na sa langit karon akong mama. With the grace of God, akong lula, tuwa na po sa langit. Nakadungog pa siya sa maing balita before she died. We praise and thank the Lord na dito siya sa Bethel Baptist Hospital, nga naay nagasangyaw sa mga nasa hospital. I really miss them. I wanted to see their face. Pero mga pinangga nga mga kaigsunan, to be honest with you, ang pinakauna yun na akong pangitaon ang dagway ni Jesus Christ. So, dagway ni Jesus Christ. You see? And I really believe, and one day I will see Him. Kaya kana bitaw mga picture diha sa tumakitan sa picture simbahan, that is not the face of the Lord Jesus Christ. May tinuod, kabalo ka? Naay Jesus Christ nga Afrikano, naay Jesus Christ nga puti, naay Jesus Christ nga Pilipino. Makita nimo ng mga kwan. Abot lang murag Pilipino pero naay African, naay kanang makita nimo ng mga rebulto sa Orthodox churches, sa mga Assyrian Church of the East, sa Roman Catholic churches, sa mga Greek Catholics. Makita nimo lahi-lahi dagway ng mga Jesus Christ. Kasi tinuod dito nga dagway. Nay stricto, nay buutan, nay blue eyes, nay itong upani, ay tinuod. One day we will see. Just believe. Naibog kay ko sa ila. Unta og tinuod ang superbook, maapil gyud ko kay para maka-travel ko. Pero dili tinuod. We could only travel one day to Him, mga kaigsunan. You see? You know, many people here, ang mga shepherds, they heard, they believed, and they saw. Many people heard, but did not believe. In Matthew chapter 2, verse 2 to 8, kung tanaw mo, sinsa dito si Herod. Niadto ang mga magi sa iya, giniman sa iya, asa na tao ang manluluwas. The king of the Jews, na tao. Giadto niya ang mga scribes at mga priests, nangutana siya, daw matao. Sumala sa Bible King, dito sa Bethlehem. Ayang gingnan ang mga magi, tuwas Bethlehem. Kabalo siya, anong mga mensahe puno sa Ginoo? Sa Bethlehem, niadto siya wala. Wala. Di ba nindot kayo nga nakay gi-invite madtong simbahan niya, madto gid siya, nindot kayo, di ba? No? Si Sister King kanina, ang iyang kalipay o iyang naong pitig yung hayaga na iyang tibuok pamilya nagsimba. Amen. And I was very happy. And adto ko dito gahapon, murag invite silang King daan. Ang gipalo up na ko gahapon, adto ko sa ilang balay. Ana si Brother Genesis, nga sige pastor, absina na ako na ugma. Amen. Absina. Kanapa absina nimo para simbahan? That's very good. God bless you. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Di ba lipay ka nga na? I believe si Brother Perlo perting lipayan niya na ang iyang mga kabataan. Abi na ulit mamali, pangkasabaan nako totong anniversary. And katilaw to sila kasaba atong anniversary. And ato makita mga kaigsunan, di ba sila, we thank you for God. Di ba? Lipay kita nga na dito, abay nimo na simong likod ang imong gipang-invite. And you know, kung unsang dakong kalipay, katong mga tawhana, mubalik, mabaptize, mga lagad sa Ginoo, grabing kalipay. You see? Pero ato makita mga kaigsunan, seeing this frustration, unsa ka si King Herod. One day, in the day of judgment,
Paghangad niya, hala, tinuod ito nga Ginoo, ito akong gibalibaran diay, ako pa yung ipapatay. Sa kayang bation, unsa kayang gibati? When he faced the Lord Jesus Christ in judgment, nga nara siya opportunity nga motuo, pero wa siya nituo. And listen carefully, ikaw mga pinangga nga mga kaigsunan, unsa ka, o gitawag ka sa Ginoo, pero wa ka nagpatuo. You have the opportunity to be saved, pero wala ka na save karon, ni balibad ka. Igsoon, believe. Believe. You have also here, maybe you have not yet seen what the Savior can do sa imong ginabuhi because maybe you did not truly believe. Igalegson, just like the shepherd, let us go and see. Why? Because we believe. It's the first thing. Muna imong angay una buhaton. Number 2, mga kaigsunan, verse 16, going back to text, unsa ilang gibuhat, and they came with what? Nana mo? Haste. Again, and they came with haste and found Mary, Joseph, and the babe lying in the manger. Number 2, they go. Not only they go to see because they believe, but also they go in haste. Nagdali sila. Igsoon, they go in haste. Wala sila nagpababag sa ilang pag-adto. Usahay mga kaigsunan pag ang tao dili gusto mo adto, magpalangay-langay na siya. Unya, magsige na sa gunahon-naon sa kaya kung irasono nga di ko mudayon. Sa kung rasono. And kabalo ka mga kaigsunan, when you are going to God, the devil will always make a way nga di ka madayon. Sama ni karon inani ang event. It is our Christmas Sunday. Galihok ang yawa. Nagluto ka. Kapoy ka, bilar ka, nagluto ka sa iyo. Ang imong gisugo, gipukaw nimo, di buddi mo bangon, sige hayang-hayang. Gisapot na ka, nasuko na ka. Kadugay ba nimo sa muka nimo oy? You see? Pinausahay no. Ang sakyanan, imbes kay gamiton, karong niyaging simana, grabe gid akong kasakit sa sakyanan. Saturday night, nabiyaan ilang sister siyang ang sakyanan. Saturday night. Sunday morning, na late na ko Sunday school, wala na ko katudlo. Kaya niabot ang gitawag ng mekaniko, late kayo. Anak ko kang sister siyang, at lakaw na lang gid ta, aton lang biyang sakyanan, balag ko sakyanan karon. Paglakaw gid na mo, pugi pag-abot sa mekaniko sa muka, uy. Di na bugda mo mabiyaan kay si Raisa, kinahanglan og mo assist, mutulod, bon sa bada. Hala tulod. Na-late na ko diri. Naabot ng sakyanan. Pag-abot sa Utto sa Domingo, wa may kaabot dito sa Kuanda sa Carbonel Ramitaman. Carbonel sa diha, kanang swimming pool dating nga swimming pool brad, paliko. Parabor Ramitaman. Ay parabor. Sa tawag na diha. Apa sa kadiya? Kada Pisto, Dilima. Sa Dilima Ramitaman. Wa kita mi kaabot, palo na po sa kinan. Ay, akong gihilot-hilot, kuri-kuri, nagmekaniko na ako, nag-practice na ako mekaniko. Niandar na, dagan na po sa kinan. Nagamit ako pagkagabi, salamat sa Ginoo. Pag-augma, nag-attend kong lubong. Di ba, may lubong? Baba ka malumang ako rin sa nabilin dito. Kaya na palo ang sakinan dito ang mandan. Kung ano yung mga tao, ako lang sa nabilin. Kung saan man ako nagpapaandar sa kinanan niya, gikalintura pa ko ato, pero gitulod na ako sa kinan. Ako ra isa. Ako grabe. Kung kanus-ang nagpanglagad tas Ginoo natay gabuhaton, karon pa magpabadlong. E nato makita mga kaigsunan ni Nana ang ginabuhat sa yawa. Sa kaaway. Kanus-ang nga naay ting simba, naay magsurang-surang nimo. Sa puton ka, at imong kasing-kasing, sa mukan ka, di na kaganahag simba. Ay, nanaday kay rason, adit lang kumadto. You see that? Why? Because Satan, the devil, will stop you. So go in haste. Ayaw na paglangan-langan pa. Ayaw na taga-iog chance pa ang yawa na punggan pa kaniya. Ayaw na tagaig chance ang yawa na mo gamit pag si bisan kinsa, papunggan ka. Go in haste.
Go in haste. Dali. And karon mga batanon, samtang bata pa mo, alagad mo sa Ginoo. Serve the Lord now. Kung sa man ang game mo ni blind Bartimaeus sa Mark chapter 10, 49 to 52, si blind Bartimaeus, sa ingon nga, Thou son of David, have mercy on me. Hilom pa hilom kay nang ginawagi. Thou son of David, have mercy on me. Disingit pagitsag ko so. Pagkahuman, yung Jesus Christ, tawag siya, ipaanhi siya sa ako Giyunghungan din siya, ay nagsagit kay gitawag kas Ginoo, duol daw ko dito. Ang iyang kupo, giwakli niya, gibiyaan niya, in haste, niadto kang Jesus Christ. Nakakita siya. Nga naman, basig masalapid pa siya atong iyang kupo, iyang maumaong kupo, nga gikinahanglan niya, tingtugnaw, wala na ilain, buta diya siya iyang mabilin, di na niya makita, anan niya nabilin, iyang yung gipuyan. Nga naman, there is much more important than that, the Lord Jesus Christ. So ikaw like soon, go in haste. Don't allow anything to hinder you. You see, let us lay aside the sin which that so easily beset us. Hebrews chapter 12 verse 1. So ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, let us go in haste. Magdali ta. Dili na ta gitawag na magpababag pa. Dili na. You see? So ato makita mga kaigsunan, go in haste. Many things will stop you. And if you linger, you actually wait for a reason not to go. Time is not the problem. The problem is your heart. Ang imong kasing-kasing ang tinuod nga problema igsoon. That's why I encourage everybody, let us be early simbahan. Ayaw pa late. You see, every word nga mahulog, nga di niyo madungog, it will be lost forever. Kaniadto mga kaigsunan, wag man gid nauso ang gitawag na Facebook, mag-post ang pastor sa wali. Ato makita no nga sayangan gid ko. Pag anak ko na mga panahon ga decide ko nga di sa tamanimba siguro. Pero pagkataon-taon anak ko sa kay wali karon ba sa kagid ba ang pulong sa Ginoo din ako madungog din ako mabiyaan ako I go there to you apa simba. You see? Praise and thank the Lord. Perfect attendance since naluwas ko. Perfect attendance. Only one Wednesday nga wala ko kasimba. Since 2014. Year 2014. Wala na ko'y absent sa simbahan. Wednesday evening, Sunday morning, Sunday afternoon, naka-absent lang ko mga kaigsunan is, I think it was July 2018. July or Nadia 2018. Diya ako naka-absent. Panimbahon. I cannot remember any day. Nga naman, let us go in this. Ayaw na itugot nga napay mo babag sa imuha. You see, ayaw na tagaig chance. Do not give place to the devil. Ihatag yun ang time nga piya sa Ginoo. You see? Nga naman, pastor, para i-blessan no, kay deserving siya sa imong time. Kalimtisan ng blessing, kalimtisan ng isa'y makuha ni magiga sa Ginoo, kay sige lang tagon sa'y makuha sa Ginoo, higala igsoon, nganong imong kumplitoon, nganong imong yung i-honor ang Ginoo sa imong time, why? Deserving siya. Ang ayan siyang simbahon. Why? He who died for you deserves your praise. That's number 2. And number 3 and number last, di lang kay katong gitawag ng mga shepherd, they go because they believe and they were able to see. Di lang kay they go in haste, naging sa mapababag, wala agad mapapugong. And number 3, they go and proclaim. I like that. They go and proclaim. Amazing! Those people whom no one listens are chosen to proclaim the most important message. Remember ninyo introduction? Gadawaton ba ang ilahang testimony sa husgado? Dili! Sila nga mga way gisalig, sila nga mga way ganahan, sila ang gipili sa Ginoo nga maoy
sa maayong balita nga tao na ang manluluwas. You see that? Kuyawa yung kaayod. And sometimes, mingon na itong gawalingon na Ginoo, di man ko ang ngayon. Lord, di man ko ang ngayon mag-Sunday school teacher, Ginoo. Lord, di man ko ang ngayon mag-pastor, Ginoo. Lord, di man ko ang ngayon mag-soul winning, Ginoo. Kay makasala ko, Ginoo. Di ko kabalungoy nani, di ko kabalungoy nana. Higala, pinangga, siya nga nagahimo sa baba, siya nga nagahimo sa pangunahuna sa tao. Gipili ka nga musulti sa uban na hitungod sa iyang pulong. Just like this shepherd, gipili sila, mga tao nga way ganahan sa ila. Dili sila kasaligan, but they were chosen by the owner of the universe to proclaim the good news. Wow! Kuyaw kayang Ginoo gyud. Ang mga unlikely gamiton sa Ginoo, gamiton dili sa Ginoo. Basta kay andam lang nimo ihatag imong kaugalingon, Lord, use me. Magpagamit ko sa imo. So how about you? How many people you have told about the story of Jesus? I-challenge na mo mga pinangga. Let us continue to invite people. Ayaw lang ta mang-invite og mga tao sa atong mga anniversaries, atong mga parties. Invite people every Sunday. This coming January, mga pinangga ng mga kaigsunan, we will start a discipleship course. We will start a discipleship course every Sunday afternoon. And by the grace of God, you will bring your own student one day, dalon imong simbahan, bahala katong librehog kaon, dalon imong simbahan, pagkahuman, after lunch, imo din siyang i-disciple. Kung unsa ang imong nadungog, from your pastor, mao po ang imong itudlo sa iya. Mao na itong buhaton this coming January, mga kaigsunan. Because we aim that there will be more people saved in Kidapawan. Maybe it's the time that you can bring a fruit sa tilan sa Ginoo. Mamunga ka, igsuon. Mamunga ka. You see? So karon si mga kaigsunan, it's Christmas Day. Pwede man siguro no, nga na kay amigo. Ingnon nimo nga, Brad, na ako'y pangutana ba, Christmas man gyud karon. Ato na istoryahan ang Christmas ba? Para sa imo, unsa gyud ang meaning sa Christmas? Tana lang gud. Siguro mingon siya nga ang meaning sa Christmas, nakadaogbag mga wali about kang Jesus. Bitaw no, tinuod about kang Jesus. So, ano din yan si Jesus kay sa kalibutan? Siguro para pag-save sa mga nakasala. Bitaw no, tinuod sa Bible nga si Jesus niyan para i-save ang mga nakasala. Ikaw, Brad. Niyan mangga siya nga i-save ang mga nakasala. Magkasala man ka na save na ka. Ambot lang po, hindi na ko i-share sa imo sa mo save. That's just an avenue para imuhang ma-share si Jesus karong Christmas. Think of someone today. Atong niaging Thursday ba to? Thursday or Friday? Naglingkod-lingkod kong plaza, waiting sa reply sa akong wife. Kay nagapangutan ako sa iya, kay wala tayong ginapapalit sa ako ha. So I am sitting down there, nangutan ako, gahot ko siyang chat, na unsa ang iyang ipapalit. And while sitting down, fancy. Me, a pastor of Bible Baptist Church, na duulan o usa ka missionary sa Missionary International Church of God, something like that. Nagatuo sila og God the Mother. Dili gikan kang Jesus Christ ang eternal life, gikan sa God the Mother. You see that? You see? Mga Kristiyanon, sila ba ato ang hulaton nga mosangyaw sa ilahang pulong? No. We will preach the word of God. You see? Kita ang magsulti sa mga katawan. And by the grace of God, I will call that person. Gipangayon na ko yung number. Nagdali-dali man siya. After nakikistorya sa ako, nagdali din siya. So, gipangayon na ko yung number. I will be calling him sometime this week. Ay, basin daig maluwas ba to? Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan na kaning mga shepherd, nga wa gid sila plano
nga mo share sa gospel. Wala gid silang una-una nga moingon about Jesus. Wala gid ni santok sa ilang utok that they will one day tell the world about a Savior. Wa gid na niabot. Pero sa diha, madudungog nila ang pulong sa Ginoo, nadungog nila that a Savior has come. There is a glad tidings to all men. Then they go and proclaim. Nakadungog kas mensahe sa kaluwasan. Para raban na sa imo. I hope dili na para sa imo. I hope dili ka mohunong hangtod dili maluwas ang imong tibuok pamilya. Mao gid na nagbalik-balik sa akong utok sa una when I was saved. Dili pwede nga ako ra. Dili pwede nga ako lang. Na ako'y asawa, na ako'y mga manghod, na ako'y ginikanan. Dapat sila pod. Dapat sila pod. Dapat sila pod. You see that? And over 10 years of praying to God, over 10 years, inampuay sa Ginoo. Last member of our family na saved yun akong papa. But we waited for over 10 years. We waited. Over 10 years. Ayaw gitubag sa Ginoo among prayer. So wala. Dili ni mo kuan atong yagi pag last na mo nga uli, baptize na siya. Sakit lang gyud kayo pamalandungon ning trabaho sa kaaway. Kay murag 1 week lang human sa iyang baptism na stroke na yun. So ato makita nga pinangga nga mga kaigsunan, no? But we waited for 10 years. Praying to God. Wala na mo gipugos among papa. Wala na mo giingnan nga simba na lagi ka. Wala na mo ginana. There are times nga mauli siyang hubog. There are times nga mag-inom siya. We still respected him. Pag mauli siya nga nakasapatos, bisan pag hubog siya, hubuo na mo ang iyang sapatos. Tunawa na mo sa gapi. We respected him so much. Kaya ako ang gusto, mga manghod, dili sa ibatong papa, kinahanglan makita si Jesus sa inyong mga kinabuhi. Kinahanglan makita si Jesus. So bisan pag unsa bisyoso sa unsa pa, kinahanglan ato siyang tagaan gyud respeto nga Dios sa iya. And we praise and thank the Lord. All the prayers, labors, asking God. Niabot gid ang panahon gitubag sa Ginoo ang pagako. But we waited for 10 years. So ay ka discourage. Basin day ang imuhang ginampuan karon. Dili pa ugma napay 10 years. But still believe. Tuo lang yun. Kaya nga naman maluwas na lagi na. Basta kaya ako lang yung tambag sa imo ha. Kung naay tao nga imong ginampuan nga masave, paningkamuti ka sa Ginoo nga makita si Jesus sa imong kinabuhi. Kaya og dili makita si Jesus sa imong kinabuhi, let me say this to you, ikaw ang pinakadako nga hindrance nganong di siya maluwas. Sakit pa malandungon, pero ikaw ang hinungdan. Sorry to tell you that, pero ikaw ang hinungdan. Ikaw ang pinakadakong babag nganong di siya moadtog langit. Antiman ini, usas hinungdan, nganong mulangoy siya impierno, kay ngano man, imbes makita niya si Jesus sa imuha, nadungog niya ang yawa gikan sa imong baba. So ayaw. You see? So ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, sometimes it is heavy in our hearts ang mensahe, but that is the real thing. And ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, I would like to ask you, just like the shepherd, go and you can see if you believe. Go in haste. Ayaw na yung sugot nga naapay mo babag sa imuha. Pagdali na, diretsuhan na. You see? Sa ako ang kabahin mga kaigsunan, I always go early and I always start on time. Sa atong simbahan, pag ingon na itong 8:30, Sunday school, 8:30, start na sharp. Di na ako gapalit late, di na ako magustuhan ng malate pag pila ka minutes, 8:30, sharp start. Nga naman, basin o niya, matungod sa akong paglangay-langay, naipulong nga di na ako masulti, kaya nagdali-dali na ako white time. Sayang. You see? And gusto na ako, kabalo mo nga nung kasayo ko, kay di ko gusto maghulat. Di ko gusto maghulat. O magsayo ka, pastor, maghulat man ka. Mao gani nga gasayo ko kay di ko gusto maghulat. Si pasabot nimo, pastor. Dili ko gusto maghulat. Pag maghulat ko lain akong ginabati. Sa ato ba sa akong mind, kung akong pahulaton ang tao, lain ang yang gibati.
So di na ako gusto ma-feel niya ang akong ginabati pag maghulat ko. Mao nang magsayo na lang ko kay bahalag ako ang lain ang akong bation kaysa siya. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, mo nang ingon sa Bible, nga buhata sa uban ang gusto nimong buhaton sa uban sa imuha. Gusto nimo nga respetuan ang imong panahon, respetuhi pud ang panahon sa uban. No ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan that go in haste. Ayaw itugot nga mababagan pa ni bisan kinsa ang imong pag-adto sa Ginoo. And number 3, proclaim what you have heard. Sila gi-proclaim nila. Kung sa giingon sa pulong sa Ginoo, I would like to read to you this again, and we will close. The Bible says, verse 17, and when they had seen it, nakita na nila, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. They made known abroad, ipahibalo nila. So ipahibalo ang mensahe ng mga dungog. Ipahibalo ang kaluwasan ng nagang Jesus. So you know is trusted by God. You heard a lot of promises. Go and see it in your life. Don't allow anything to stop you. Tell others about the message. That is the message mga kaigsunan. So nadungog nimo ang mayong balita may tungod sa pagkatao ni Jesus Christ. And ask the Lord, Lord, natao ka, I believe, and help me see your glory. And Lord, help me na magdali ko Ginoo, di anako itugot nga mababagan pa ko sa yawa, sa kaaway, para moduol kanimo, ug mabuhat nako akong angay buhaton. And Lord, what I have seen, what I have heard, help me to proclaim. Madaghan pa ang madugang sa simbahan ng mga luwas. Na nasa imong kamot karon ang mensahe. Ang kulang na lang, makita sa imong kinabuhi. Palihog man itong tanan. Let us pray. Father God, salamat sa imong kaayo. Thank you for the message that you have allowed us to hear this afternoon. Salamat sa mga katawhan Ginoong Dios nga imong gigamit to be with us. Bless and empower us, Lord. Wa gid mi mabuhat Ginoo wala ka. Salamat sa imong kaayo, imong gugma lang kanamo, Lord. Help us, Lord, nga ma-proclaim ba gyud namo ang maayong balita. Luwas gyud kalag Ginoong Dios. Gihigugma kay nimo ang mga kalag. Ug tabangi mi Ginoo kanang agugma mabutang pud sa mong kasing-kasing, muhigugma pud mi kalag. Salamat Ginoo sa imong panalangin. Pagtubagan ni nga prayers in Jesus' name. Let us have an invitation mga kaigsunan. What song, brother? Let us have an invitation. Just as you are, just as I am. So, just as you are, I ask you to come. Doon sa Ginoo, maybe there are things na gusto pa nimo ipa-entangle sa atong wonderful counselor. Trust the mighty God. He has the power to answer it. And don't be afraid because He is an everlasting Father. He loves you. And if you do it, you will have peace because He is the Prince of Peace. Just as you are, doon sa Ginoo, di na kinahanglan nga mahimong unsa pa ka. Sa imong pagkaikaw karon doon sa Ginoo, I ask you to come as we sing verse 1. Biyay mong lingkuranan. The altar is very wide. It's very open for you. You come. Naging na ang Ginoo, Lord, I want to see. Help me believe so that I will see. Doon ka nun, just as you are, masave ka. Ma-change imong life. Ligonon ka sa Ginoo. Para ni sa imo ha. Verse 1, Brother Lawrence, please. How about you? You come just as you are. You surrender yourself in the altar. You come and offer your life to Jesus. Just as you are. Come just as you are. Kumtan kaniya igsoon. Kumtan kaniya. Basta inay gitawag sa Ginoo diri nga gusto magpastor. Gusto mag Bible woman. Start praying. Karon, Lord, gusto ba ko nimo magpastor, Lord? Gusto ba ko nimo nga mag Bible woman, Lord? Start praying. Utan ang Ginoo basin di ay.
Para sa imo, verse 2. Refer. 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 Sing last verse. Last verse. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you, Lord God, sa mga kayo sa mga pinagpili. Nung Diyos, karong adlaw nabalaan na mo, Lord God, ay mong inculcate sa mga kasing. Not only, Lord God, that you have died for us on the cross of Calvary, pero Ginoo, ang imo pagkaanak, ang imuhang pagkabuhi sa kalibutan, all of those things, Lord God, mainly your whole life, you lived it, Lord God, for us. To glorify you, Father, and to also save us, sinners. Ginong Diyos, the shepherds in the text, they were so joyful, Lord God. Sa dihangin ng dunggan, Ginoo, ang maayong balita ay tungod sa pagkaanak sa manluluwas, Jesus Christ. They were very excited. They made haste. They went out, sought Savior. The moment that they saw it, they proclaimed it. Ginong Diyos, we pray na maupong reaction na makita sa mga kinabuhi. We know, Lord God, of the truth. Ang kamatuuran sa matag-usa. Sabta na maging, Lord God, kamatuuran sa pulong sa Ginoo. Kaampo mi Ginoo. That we would be so excited also to share it to other people. Lord God, sabot ka na mo na ang kinabuhing Kristohan, dili o sa kinabuhi na gara-gara lamang ang among manluluwas, ihatag niya ang iyang kinabuhi para lang maluwas mo. Also help us to understand the joy and the responsibility in this life of a Christian. We pray, Ginoo, na ikaw mag-auban ka na mo. Help us, Lord God, to enjoy the Christmas Day, celebrating, Lord God, ang mga hinigugma sa kinabuhi. There are veterans, Lord God, na palakaw sa out of town. We pray for their safety. Help them, Ginoo, Lord God, na makabalik diri pod sa mga simbahan na walay kakulian. We pray, Ginoo, na ikaw maghahatag ka na mo og provision for the remaining days of the week. Help us, Lord God, and help us to enjoy more with the fellowship of the saints. We bring back all the glory and all the adoration. Thank you, Lord God, for this blessed day. In Jesus' name we pray. Amen.